Kailangan ba talaga isumbat? Hindi ko naman ginusto maging anak. Alam mo, yan talaga ang problema ko sa panunumbat eh. Ako man, kinikwento ko sa mga anak ko lahat ng sakripisyo ko at paghihirap ko. Pero kailangan at importante, ingatan natin ang tono. Di ba ayaw natin pagbasto sa atin ang mga anak natin? Eh, kamusta naman pag nanunumbat tayo? Pwede mo naman sabihin eh, anak, nung maliit ka, iyak ka lang ng iyak, di ba? Nagpapadede ako, puyat na puyat ako. Versus, nung baby ka, meron ka bang magawa? Di ba wala ka namang malay? Di ba ako lahat ang gagawa? Magkaiba yon right away. But sharing to our children our sacrifices and how difficult it was, then in the beginning and up to now while they're growing, is perfect. I do that too. Pero, ingatan din natin ang tono. Nung maliit yung mga bata, hindi naman sila nagsasalita, di ba? So, paano sila natuto maging bastos? Kasi marami sa inyo sinasabi, ikaw naman, puro magulang na lang, wala namang masama manumbat, paano na lang yung mga anak natin na bastos? Pero ang tanong, dati hindi sila nagsasalita. Kanino natin dadali ng pagsisisi kung ano ang kinalabasan ng mga anak natin sa kapitbahay? Di ba tayo ang magulang? Meron tayong ambag kung paano ang mga anak natin ngayon. At saka yung responsibilidad na yan, hindi yan pabor, hindi yan bala. Pag naiinis na tayo, isusumbat na natin. Nung maliit ka, wala kang malay, pinag-aral kita, pinakain kita, responsibilidad natin yon. Tandaan ninyo, hindi natin ginagamit yan. Love does not use guilt. Lalo lang mapuputol ang koneksyon natin kapag manumbat tayo. Hindi naman nag-apply ang mga anak natin para maging anak eh. Sumbat equals takot, gabay equals tiwala. Think about that.